Saan mo naman nakuha to? Wala kayo po. Wala akong alam dito. Isang araw, may matandang lalaki ang pumasok sa shop ni Boss Toyo. Medyo nagatubili pong lumapit ang matandang lalaki kay Boss Toyo na tila ba ay nahihiya pa. Hinarap naman siya nito at kinausap. Hula ko, langangalakal ka. Opo. Sa pakikipanayam sa kanya ni Boss Toyo ay napansin niyang bordado ng tato ang lalaki. Ngayon mga tattoo ah. Anong pangkat ka? BCJ po. Ano no? BCJ. Bata City Jail. Opo. Sa kanyang pagtatanong ay napag-alaman na may madilim na nakaraan pala ang lalaki. Hindi ka naman masamang tao. Hindi po. Dati. Dali po. Ngayon, bago na po. Mababanag sa mukha ng lalaking ito ang pagiging masayahin. Sa kabila ng masamang nakaraan sa kanyang buhay ay nakukuha pa niyang ngumiti. Hindi na muling nagtanong pa si Boss Toyo at kanya nang inalam kung anong sadya nitong lalaki sa shop niya. Ipinakita ng lalaki ang daladala niyang lumang barya na di umano'y kanyang napulot sa pangangalakal. Ang nasabing barya ay isang Kalakaua silver coin. Ito ay dinisenyo ni Charles E. Barber, Chief Engraver ng United States Bureau of the Mint. Nag-circulate ang bariyang ito noong 1883 sa Hawaii na noon ay sa pangkarian at hindi pa nasasakop o napapasama bilang isa sa estado ng Amerika noong panahon na iyon. At pinagbibili ito kay Boss Toyo sa halagang 1,000 pesos. Tunay kaya ang bariyang ito? 1,000. Ano ba to? Ano lang. Saan mo naman nakuha to? Wala kayo po. Lakal. Opo. Paluwa. Okay? Wala akong alam dito. Hindi pamilyar si Boss Toyo at hirap din siyang matukoy kung tunay o peke nga ba ito. Kaya tinawagan niya na ang kanyang kaibigan na eksperto pagdating sa lumang barya upang makumpirma kung legit nga ba ito. 1,000. Tatawag ko muna sa expert kasi hindi ko alam yung presyo niyan. Sir Arman! Yes. So, meron dito kasi nagdala. Ano nga to? Sino ko lang? Coins of Hawaii hindi ko familiar eh. Yun yung mga coins na high catalog eh. Ano yung high catalog? Matataas yung price yan. Oh! Oh! Gulat na gulat si Boss Toyo sa sinabi ni coin expert at di niya sukat akalain na rare pala ang coin na ito. Sana all. During that time, maiksi lang yung maiksi lang yung panahon nung may mga hari-hari sa Hawaii kasi after nun, iba nasakop na sila ng Amerikano. So, yung coins na yan, karamihan dyan, kakaunti lang or hindi ko sure kung kaunti lang yung nakasurvive. Pero, yun yung mga sought after ng mga kolektor. Jackpot si Manong sa bariyang napulot niya at siguradong hindi lang 1,000 pesos ang kanyang maiuwi. Magkano yung ganito? It ranges around, kung XF yan, yung coins na yan, probably it's around 9,000 to 10,000 pesos. Wow. Wow! Pero ang tanong, magkano naman kaya ito bibilin sa kanya ni Boss Toyo? Ang presyon kasi sa mga 9,000, syempre kailangan kong kailangan ko ng may tutubuin ako. Hindi ko pwedeng bilhin na 9,000 kasi kailangan ako tutubuin, Yes. di ba? So tingin ko pero may tubuin ako dito, 1,500. Emotional damage! O, di malaki tubo ko. O, ito ba? Tila na bigla ang misis ni Boss Toyo sa kanyang narinig. Kakagat naman kaya si Manong sa offer sa kanya ni Boss Toyo? 4,500. Batid ni Boss Toyo na nagdadalawang isip pa si Manong. Kaya itinaas pa niya sa 4,500 ang offer. Paig na kaya si Manong? Kailangan ko ng pera. I will send you to Jesus. Hindi, May joke lang. tutubuin ka. Di dapat mga ano. Ano? Ay, hindi naman na tayo sure kung mabibenta natin. Pero highly collectible siya. O tsaka sought after nga doon. Catalog coin. Maging ang misis ni Boss Toyo ay hindi rin kumbinsido kahit itinaas na sa 4,500 ang offer para sa lumang barya. May idadagdag pa kaya si Boss Toyo? O sige, 5,000. Napapaisip ng malalim si Manong sa final offer ni Boss Toyo kung kakagatin niya ba ang 5,000 kapalit ang lumang barya. Hindi, magkano? Hindi, ayoko nang namimilit. Baka sabihin kasi tayo ay oportunista. Hindi pa rin makapag-decide si Manong at tila naliliitan sa 5,000 na offer sa kanya. Kaya nagpaliwanag si Boss Toyo kung bakit yun ang huling alok sa kanya. Siyempre, kailangan din natin ibibenta ko pa to, tatabi ko pa to, papaslab ko pa to. Kasi yung mga ganito, mahirap din to ibenta. Para sa mga kalaman nyo, dadapay sa proseso, kailangan pa, nilagay ko siya sa ganito, may bayad pa, tapos matagal pa siya bago mabenta. Ganun yung kalakaran. Matapos ang maiksing paliwanagan ay muling inalok ni Boss Toyo si Manong. Ano, 5,000 pesos. Okay na. At sa huli ay nagkasundo sila sa presyong 5,000 kapalit ang Hawaiian coin at agad iniabot ni Boss Toyo ang pera kay Manong. Isa na namang patunay na may pera sa basura.